Ano pong mangyayari sa atin? Ano pong gagawin sa atin ni Tito Desmond? Hindi ko rin kasi alam, anak eh. Basta ang alam ko lang, kailangan nating maging matatag para sa daddy mo. Sige po, Nay. Susubukan ko po. Hindi na umiyak. Tama yun, anak. Kailangan nating maging matapang. Tsaka si Lola Ana, tsaka si Tito Enrique. Sigurado naman ako na hindi sila titigil hanggat hindi nila tayo nakikita. Pero kailangan natin silang tulungang magdasal para mahanap nila tayo agad. Ha? Jesus, salamat po na nagsama-sama na po kami. Iligtas niyo po kami. Sana po makita na po kami ni Lola Ana. Oras na. Anong gagawin mo sa amin, Desmond? Jennifer! Nasa Parañaque area kami naghahanap kay Desmond kanina. Nakita ko na ang huling withdrawal niya sa ATM. Kailan yun? Kanina lang po. Wini-withdraw niya ang huling pera niya sa account niya. Ay nako, sigurado ko binayaran na niya lahat ng mga tauhan niya. O may binili siya. Mag-log on daw tayo sa Skype. Mag-video call si Desmond. Yung laptop ko. Kunin mo, Maria. Ready na. Eto na, alika na dito. Ready na pala. Naka-on na ito. Dali. Oh. Rick. O yan, matawag na. Accept natin. Si Jacob. Sandra, si Jennifer. Hi, Lola Ana. Sorry, hindi na pala kita Lola. Hi, Doña Ana. Anong kailangan mo, Desmond? Yan ang gusto ko sa inyo eh. Always direct to the point eh. Wala nang paligoy-ligoy pa. Balik mo sa akin ang mga apo ko at ibibigay ko sa iyo lahat ng gusto mo. 50 million sa bawat isa. Ano? Ang laki naman nun! Malaki para sa tagapagmana ng Montreal. Ihuhulog ko na ba yun sa account mo? Hindi na. Hassle lang yun. Marami pang transaction. Hintayin mo na lang yung susunod kong message. Doon mo malalaman kung saan dadali ng hinihingi ko. Desmond, please, bigyan mo kami ng konting panahon para maipon namin yung pera. Sige. Alas 12 ng tanghali. Siguro sapat na yung oras na yun, ano? Siya nga pala. Hindi mo pwedeng ipaalam to sa mga pulis, ha? Dahil kung hindi mo na makikita ang mga apo ninyo.